Happy Sunday guys! Sa video ito ay isi-share ko sa inyo kung paano ko napinturahan ng ganito itong aming dirty kitchen wall. At ito nga ang una niyang itsura. At ito na ngayon, o diba ang ganda, ang galing ko mag-paint no. Sa tuwing magluluto nga ako o maghuhugas dito sa aming dirty kitchen, tila ba tinatawag ako na itong wall namin na linisin mo ko, linisin mo ko, linisin mo ko. Sinimulan ko na nga ito sa pagtatanggal itong mga lumang pintura. Pansinin na napakadali lang tanggalin dahil naluto na itong mga pinturang ito. Katapat kasi ito ng aming kalat. Hindi naman kalakihan itong wall na aking pipinturahan. Kaya lang, natatakot ako kung maganda ba ang kalalabasan at magugustuhan ng aking nanay dahil kapag hindi, may batok na naman ako. At ito nga ang aking mga gagamiting pintura. Royal blue, panghalo sa white para makuha ko yung color na gusto ko. 2 litro ng latex paint, white flat, itong tray na hindi pa nabubuksan, at itong pink na ginamit namin at natira pa ng nakaraang taon. Taon-taon naman kaming nagpipintura ng aming bahay. Kaya lang, tuwing December yon, tuwing magpapasko at magbabagong taon. Para pagpasok ng taon, maganda, maaliwalas at malinis ang aming bahay. Pero sa sobrang dumi nga nitong aming dirty kitchen wall, hindi ko na maantay ang December. Akin na itong sisimulan at hindi lang basta pinturang puti, kundi lalagyan ko to ng design. Nagpatulong lang ako sa aking pamangkin para mabuksan itong mga pintura. Ito ay lumang brush na at kaya ganyan yung kabuhaghag ay hindi alam ng nanay ko na ginagamit ko yung panglinis ng aming mga electric pan. Huwag kayong maingay ha. Huwag nyo itatag ang nanay ko. Nako, katakot-takot na sermon ang matitikmo ko sa kanya kapag nalaman niya ito. Kumuha nga ako ng stick para haluin muna itong flat white paint bago ko i-apply sa wall. Ito na ang first coating at habang nagpipintura ako, napansin ko na hindi naman pala ako katang-karat. At nang makita ko itong aming dustpan, ako sakto, may stick na ang aking roller paint. Nang sinusubukan ko nga itong ikabit, tila ba pinagtagpo at tinadhana, saktong-sakto. Tignan nyo naman, hindi ko na kailangan gumamit pa ng upuan para maabot ang itaas na bahagi nitong wall na ito. Hindi ako magaling magpintura, pero magaling akong manita, char. Paunti-unti lang ang sinasalin kong pintura dito sa tray dahil kailangan kong tipirin to. Gagamitin ko pa ito sa ibang variant ng kulay. At sa sobrang dumi nitong aming wall, hindi lang first coat ang ginawa ko rito, kundi 3 coats. Yes, 3 patong. 3 patong para matakpan ng mabuti ang kaitiman ng aking body. Ay, iba pala yon. Kaitiman at kadumihan nitong wall. Kitang-kita naman, di ba? At dumating nga itong si Pangit para tignan, ito daw kalokohan ko. Pero siya ang nag-advise na 3 patong daw ang gawin ko para matakpan ng mabuti ang kadumihan nitong wall na to. Ipinaliwanag ko rin sa kanya kung anong gagawin ko dito sa wall na to. Kaya naman ang sabi niya sa akin ay good luck. Pininturahan ko din pala itong katabing wall pero first coat lang kasi nga tinitipid ko yung aking pintura. At nang matapos ko ang first coat, pagpasok ko dito sa kwarto, nako, hindi pa pala nakaligpit ang aming pinaghigaan. Gusto kong pagalitan ng nanay ko dahil hindi niya na-apply ang rules niya na kung sino ang huling tumayo, siya ang magliligpit ng hinigaan. Siyempre, joke lang yun. Huwag nyo itatag ha, huwag nyo ring i-mention. Ako, kapag pinagalitan ako niyan, lahat na kasalanan ko simula pagkabata, maaalala niya. Una na nga lang ang aking pinangpagpag kasi may ipit yung bedsheet sa ilalim. Hindi ko alam ang tawag doon guys eh. Pansinin na may 2 hotdog na pillow doon sa pinakagilid ng aming kama. Kasi nung pinagawa ko itong aming bed frame ay yan daw ang bagong size ng queen size. Queen size din naman yung aming kutsyon pero lumang size. Nang balikan ko nga itong aming dirty kitchen wall ay naka 3 coats na yan. Hindi ko na lang napakita kasi nalobat na yung cellphone ko. Nang idinidikit ko na itong masking tape, nagstick lang ako sa shape na triangle. Nahirapan pa nga akong idikit yung paper tape na yan sa bandang ibaba kasi siguro malamig yung pader dahil ang likod niyan ay CR, laging basa. Habang dinidikit ko nga yung paper tape na yan, ako hirap na hirap ako. Paano ba? Ilang triangle? Gaano kalaki? Size? Shape? Triangle nga lang pala ang shape. Pero hindi ko alam kung saan ako matatapos, gaano kalaki, gaano kaliit, saan nakatapat, anong angle. At bahala na nga si Batman. Itong pink ang aking unang in-apply na kulay. At sa dami nitong triangles, hindi ko naman alam kung saan ko unang i-apply itong pink na to. Hanggang sa nakapag-decide nga ako na dito ko muna sa gilid, unang pipinturahan. Habang ipinipintura ko itong pink, dito ko na-realize na naku, wala nang atrasan to. Kailangan ko ng panindigan to. Kailangan mapaganda ko to. Kailangan hindi ako mapahiya sa kapatid kong pintor. Ang sunod kong inilagay na kulay ay blue. Ang ganda ng pagka-blue niyan guys. Nakuha ko yan doon sa royal blue
at yung unang pink na yan. So, kumuha lang ako doon ng konti sa pink, tapos hinaluan ko din ng konting blue. At ito naman ay pang-apat na kulay na, light blue. So, yung white, nilagyan ko lang ng konting blue at konting red. Ang pangatlong kulay, gusto ko yung kulay at ni Mama, yung napapansin niyo sa gilid, choco brown. Napakaganda na kanyang pagka-chocolate brown. Kaya ang apat na kulay dyan ay pink, blue, light blue at chocolate brown. At habang hinihintay ko na matuyo ang mga pintura, ay binalutan ko naman itong patungan ng kalan at mga kaldero. Sabi ni Mama ay ibabaw lang daw ang lagyan ko ng cover dahil papalitan niya din naman daw to. Kasi nga, bulok-bulok na yung pinakailalim nito. Pero binalutan ko pa rin hanggang second layer para kahit papaano magandang tignan at malinis. Nang matuyo na nga, ito na. Nako, the reveal. Unti-unti ko nang tinanggal itong tape. Guys, hindi ko akalain na ganito kaganda ang kalalabasan. Pati nga si Mama ay gandang-ganda siya. Hindi niya akalain na ganito kaganda. Sinabihan niya pa ako ng una na ginagawa ko daw bar ang kanyang kusina. Buti na lang nandito yung pamangkin kong Marikenyan at sinabihan niya na ang tawag dyan ay Marikina Art. Buti na lang nandito yung pamangkin ko na ipagtanggol niya ako kay Mama. At nang makita niya na ang resulta nitong aking pagpipinta, ang nasabi niya naman sa akin ay, bakit daw hindi ako kumuha ng kursong interior designing? O, diba? Sa sobrang ganda ng pagkakagawa ko, nasabihan niya ako ng ganun. May meron lang mga konting linisin, pero alam mo yon, nakaka-proud na, ay, gawa ko to. Ano yung masasabi mo sa bagong dingding ng iyong dirty kitchen? Very nice. Again. Very nice. That's all, guys. Thank you for watching my video. And please share, like, and follow my page. At kung meron kayong mga comment, katanungan, please write down below. Bye!